Ito, isang katarantaduhan na naman na naimbento, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo itong gobyernong ito, wala na Sinisira na yung rule of law, mga kaibigan. Tingnan ninyo, katulad nitong sa ombudsman, pinagbabawal na ngayon ng ombudsman na magbigay ng kopya ng mga statement of assets, liabilities, and net worth sa kanino man na gustong makapag-avail nitong SALN. Itong SALN, requirement yan sa batas sa mga lahat ng nasa public office, mga kaibigan. Di ba dyan nga na-impeach dyan nila in-impeach si Corona noong nakaraang administrasyon sa pamamagitan ng SALN. Pero kung matatandaan ninyo, si dating Senadora Miriam Defensor Santiago nga ang nagsabi, bakit yung SALN? Lahat tayo hindi naman lahat ng public official sumusunod dyan Di ba? Mga kaibigan, ngayon, ang masama pa nito, naglabas ng sariling direktiba itong mga walang hiya na nakatalaga dyan sa ombudsman. Akalain ninyo, itong ombudsman, constitutional office ito. Kaya tinatag yan, para, para sugpuin ang katiwalian, sa pamahalaan natin. At kung sino man ang lalabag, magnanakaw sa gobyerno, pananagutin. Kaya tinatag yang yung ombudsman Ngayon, ang utos po ngayon nitong si Ombudsman Samuel Martires sa kanyang memorandum dated September 10, papayagan na lamang daw yung mga humihingi, nagre-request ng SALN o kaya magkaroon ng access para nga magkaroon ng kopya nitong SALN kung ito po ay naaayon daw sa mga sumusunod. Ito, babasahin ko sa inyo kung ano itong mga sumusunod, mga kaibigan, na ginawa nila sa bisa ng isang memorandum. Sipin mo, batas. Pagkatapos memorandum lang, nababaliwala ang batas. Sipin ninyo yan Pero pagka merong mga dapat na ayusin sa gobyerno na pwedeng sa pamamagitan ng mga memorandum na ganyan, basta't ito'y makabuluhan, kaya lang magsisilbing panganib sa interes ng mga public official, mga kaibigan, ayaw nilang gawin yan. At pinipilit nila, katulad nito, ang ibig sabihin nitong memong ito, para proteksyonan ang interes ng mga magnanakaw, mga kaibigan. O ano daw yung requirements para ka doon sa mga nais makakuha nitong kopya ng SALN. Kasi halimbawa, yung SALN, ano yan dideklara mo yung iyong asset at kung ano yung liabilities mo. Taon-taon yan. At dyan mo nga makikita kung ang kayamanan at ari-arian ng isang public official lumalaki o lumiliit. Di ba? Diyan mo makikita.
yan ang basihan ng publiko. Ngayon, ito raw ang requirements nila ngayon. He or she is the declarant or the duly authorized representative of the declarant. Ibig sabihin, kung yung nag-a-apply, humihingi ng kopya ng SALN, siya yung kanyang SALN yun, yung hinihingi niya. Di ba? Gago ito. Ba't pa inimbento yung SALN kung ganun lang pala? Bakit pa kailangan pag-submitin nun kung ang makakaalam na lang pala sila, mga kaibigan. Di ba? Ang laking kagaguhan, no? Ang liwanag. O kaya, kung hindi siya makakapunta, kukuha siya ng representative. I-authorize niya, ikuha mo nga ako ng kopya ng SALN ko. Imbes na ako pupunta ron, pengi nga ng SALN ni Presidente Duterte. Di ba? Kasi lahat po yan, merong kopya ang ombudsman. Di ba? Nasa kanila yung kopya niyan. Ngayon, number 2, the request is upon lawful order of the court in relation to a pending case. Pwede ka lang mag-request din kung yan ay merong court order. At para ka makakuha ng court order, siyempre, in relation to a pending case. Kung meron siyang pending case. Saan? Sa hukuman. Mga kaibigan. Kailangan ipag-utos ng hukuman. Hindi naman yun ang batas mga kaibigan Ngayon, number 3. Ang request, ang kahilingan, is made by the Ombudsman's Field Investigation Office, Bureau, Unit, for the purpose of conducting a fact-finding investigation. Ang pwede lamang na isa sa mga bigyan nila ng kopya o magkaroon ng access na makakuha ng kopya ng SALN, yung Field Investigation Office nila ng Ombudsman, o kaya Bureau, Unit, sila lang mga kaibigan for the purpose of conducting a fact-finding investigation. Ibig sabihin ng pangatlong yun, halimbawa, kasi nga ang ombudsman, di ba meron niyang motu proprio, yung sinasabi natin, motu proprio powers. Ibig sabihin, pwedeng on their own, ay mag-imbestiga sila nang walang humihiling. Imbestigahan nyo nga ito. Walang ganon. On their own. Sa sarili nila. Kasama yung sa powers nila na constitutional office yan. Ibig sabihin, hindi dapat yan pakialaman ng co-equal branch of the government. Hindi sila pwedeng pakialaman ng judiciary. Anong tawag mo rito? Yung legislative. At saka ng executive. Wala silang pakialam dyan. At kahit ano ang gawin mo dyan, hindi ka na matatanggal dyan Once na na-appoint ka dyan Maliban na lang, ewan ko kung kasama sa mga nai-impeach itong ombudsman. Yun nga mahirap Paano kung ang magnanakaw yung ombudsman? Saan mo irereklamo yan? Di ba? Ngayon, ibig sabihin itong pangatlong, ang request ay pwede lamang kung ikaw ay taga-ombudsman. Yun ang ibig sabihin. Kung taga-ombudsman ka, pwede. Kung for purpose
of conducting a fact-finding investigation. Paano yan? Ganito yan. Ito na yung mga sinasabi natin simulat sa pool na napakawalang hiyana ng ombudsman ngayon. Di ba kinukwento ko sa inyo, nag-file na ako ng kaso dyan dati, yung kay Senador Miriam Defensor Santiago. Nung mga panahon na yon, pwede ka mag-follow up sa kaso. Pa-follow up mo. Kasi, ano yan public records yan mga kaibigan na ang taong bayan at ang mga nasa media, lalo na, kinakailangan magkaroon ng access dyan. Diba? Sa public records. Ngayon, ang mangyayari nga, sinasabi natin dahil sa nitong mga nakaraang taon, ilang taon, nag-file din ako ng kaso dyan. Natatandaan ninyo yung, ewan ko sa mga nakikinig sa atin kung nabalitaan ninyo yung bentahan, yung maanumalyang bentahan ng Channel 13 property. Nag-file ako ng kaso dyan, mga kaibigan, laban sa mga opisyal ng Channel 13. Opisyal na itinalaga sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Mga kaibigan. Pinailang ko ng kaso yan kasama yung kumpanya ni Regis Romero. Mga kaibigan. Walang nangyari. Alam nyo kung bakit? Ginagamit nila ang information tuloy ngayon. Di ba, nung minsan nanghihimok pa sila na ang publiko dapat tulungan sila na masugpo ang korupsyon sa pamamagitan na i-report sa kanila, tumulong sa pagbibigay ng information sa mga gumagawa ng katiwalian. At umaabuso sa kanilang tungkulin. Mga kaibigan, alam nyo nangyayari. Pagka nag-file ka ng kaso, simula nung panahon ni Noynoy ito hindi ka na magkakaroon ng access O panahon pa ni Gloria, wala ka ng access. Pagka nag-file ka ng information o kaya ng complaint laban sa kanino mang opisyal, hindi ka na pwedeng mag-follow up. So, hindi mo na malalaman ngayon kung ano na nangyari ro sa kaso. Kung nag-imbestiga ba sila? Ano ibig sabihin nun? Bakit nila pinagbawal yung follow-up? Ito'y lumabas Itong katarantaduhang ito, kung matatandaan ninyo, nung kasalukuyang humahanap ng iluluklok itong pipili ng iluluklok na ombudsman, si Presidente Duterte. Ang isa sa kandidato, yung babae na dati niyang naging abogado niya. Yung babae. At yung babae na yon, parang Supreme Court kasi yan. Halimbawa, kandidato kayo, i-interviewin kayo. Tatanungin kayo. Itong babae, nagsalita ito na meron siyang mga hinawakang kaso dyan sa ombudsman. At nung nagpa-follow up siya dun sa kaso niya, na hawak niya, hiningan siya ng 50,000 para lang malaman niya yung status nung kaso niya, na hawak niya. Hindi ba? Kaya ang nangyari, itong babaeng ito, hindi na-appoint. At ang in-appoint ay itong si Samuel Martires
na bago siya ma-appoint dyan, ay na-appoint muna ito ni Presidente Duterte sa Korte Suprema. Kung matandaan ninyo, para makasilip ka ng update kung ano na ang status sa kaso na interesado ka, mga kaibigan, wala kang access. Pwede ka lamang mabigyan ng impormasyon, maipakita sa iyo yung status kung maglalagay ka ng 50,000. Di lalo na to ngayon. Ito tahasan na nilang ginagawa ang kahayupan. Yung mga magnanakaw gusto nilang hold upin. Sila lang ang pwedeng magkaroon ng access. Mga kaibigan, maliban sa kanila, wala nang makakaalam. Useless yun kung ang meron lang access sa salin ng isang public official, siya rin mismo, ba't ni-require pa yung salin? Mga gago. Di ba? Ngayon, yun nga ho ang nangyari. Kaya yung mga kasong ipinail ko dyan, wala ho eh. Ang gagawin nila, kung sino yung mga parties involved doon sa isang anomalous deal, halimbawa, o kaya isang anomaly. Kung sino, ang gagawin nila, kung sino yung mga tao na yan, yung mga parties involved, patatawag nila yan. Tatakutin. At ito'y napabalita rin, halos kasabay lang, nung magsalita yung isang kandidato dapat na ombudsman, mga kaibigan, yung babae, na dati ring abogado ni Presidente Duterte, na nag-squill. Dito niya sa ombudsman Diba, sinabi niya na, para ka magkaroon ng makakuha ka ng update doon sa status ng kaso. Abay, naglagay daw siya ng 50,000 ngayon, kuwan ho, kasabay na nangyari, ilan sunod dito, merong mga field investigators ng ombudsman ang na-entrap, ang nalambat sa entrapment operation. Kinikikila nila yung mga tao na merong kaso sa ombudsman. Halimbawa, ganito yan Pag ikaw nag-file ng complaint laban sa sino mang magnanakaw sa gobyerno, pinapalagay mo merong violation sa batas na graft and corruption, o anumang kaso, halimbawa yung violation ng 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Mga kaibigan, halimbawa, nag-file ka ng complaint o kaya ng information, mga kaibigan. Ang ombudsman, actually, kung ikaw yung nag-file ng kaso, baliwala ka na talaga. Ang mangyayari po, parang instrumental ka doon sa gagawing investigasyon. Ang dapat na maging trabaho ng ombudsman ay ipatawag lahat. Kung sino man yung mga may kinalaman sa isang anomalya, ipapasubpoy na nila, uubligahin nila yung mga opisina na i-produce yung mga dokumento na may kaugnayan doon sa reklamo sa kanila. Anomalous na complaint laban sa kanila. Mga kaibigan, susumpay na lahat siya. Wala magagawa lahat yan kung hindi i-provide sila ng information. Kahit na, halimbawa ako nag-file, may
naka-attach na mga dokumento, di ba? Kopya ng dokumento. Hindi naman original yon. Xerox copy. Kadalasan ganyan pag kami dumudulog sa amin na gustong maibulgar yung mga katarantaduhan, ang pinipresenta lagi sa amin, mga kopya, di ba? So, ang gagawin ng ombudsman, isusubpena yung mga opisina para i-produce yung original. Yan ang gagawin dapat ng ombudsman. Pero, siyempre, pag sinubpena yan, lulutang ngayon itong mga taong ito na sangkot dyan. At makikipag-areglo. Ganun yan mga kaibigan. Di ba? Para hindi na ito para ma-dismiss kagad, isang paraan yan ng kahayupan na nangyayari dyan sa ombudsman. Kurap yung nakaupo ano magagawa natin? Sabi ko nga sa inyo nakarinig na ba kayo ng kaso may sinampad dyan sa naipile ang ombudsman na yan? Mabuti pa kay Pinoy Ilan yung nakulong na senador? Di ba? Mga kaibigan, sumampa ang kaso. Mabuti pa ron. Dito, meron ba? Wala, mga kaibigan. At lahat na ng paraan, ginagawa na nila para maisalba ang mga tiwali sa gobyerno at kung gusto nilang magkapera, sila na lang ang may access. Pwede silang magkapera. Ito, paano ba gagawin natin dito sa kaso mo? Yan. Isang paraan yan. Ano pa yung isang paraan? Naglagay ka. Ito, nangyari na rin sa mga panahon nila Gloria. Naglagay ka. Ang masama ako nag-file lang kaso, panahon ni Pinoy wala nangyari. Ang laking issue niyan Bakit? May isang cabinet member si Pinoy. Yung si Coloma, Herminio Coloma. Yun ang dating PCOO secretary ni Pinoy. Iyan ang umareglo mga kaibigan Hindi makalapit sa akin yan Ina-arbor niya ako dun sa may-ari ng istasyon Ang daming nilapitan yan. Mga kaibigan, para i-atras ko yung reklamo sa Channel 13 at saka dun sa mga, kasi under niya yung Channel 13 Isipin mo, ang kinakasuhan ko ron, panahon ni Pinoy ito pero ang kinakasuhan ko doon, mga alipores ni Gloria Macapagal Arroyo na pinroteksyonan yan. Si Coloma, si Kolokoy, ang tawag ko dyan, si Kolokoy. Walang iya mga kaibigan Ang isang paraan dyan, nangyayari ito sa mga nagdaang administrasyon kasi ngayon naman wala namang nakakasuhan nakaalyado ng administrasyon. Magnakaw ka hanggang gusto mong magnakaw, libre ka. Kaya nakita mo tong PhilHealth. Ano raw desisyon ni Presidente Duterte ngayon na iniisip? I-privatize. Pag pinrivatize mo, ano pa habol natin dito sa mga magnanakaw? Wala na lalo. Di ba? Hindi naman yung privatization ang tanong, nasaan yung pera? Hindi na maibabalik yung pera. Jesus Mariosep, yung mga batas, katulad ng plunder, graft and corruption, tandaan ninyo na hindi lamang naman ang layunin sa pagkakalikha ng batas na yan, magpataw ng parusa laban sa mga magnanakaw. Kung hindi, para mabawi yung ninakaw. Di ba? Lalo, mga plunder, lalaki niya, no? Mga kaibigan. Ngayon,
Eto nga ho nag-file tayo, Channel 13. Naglabasan ito sa dyaryo. Pinalamig sandali. Pagkatapos, tumanggap ako ng subpoena galing sa ombudsman sa kanilang intelligence office. At meron pang babala ron na yun sikreto lihim daw yun. Hindi pwedeng ibunyag. Ha? Sinomon ako. Ang sabi pa nung gago ron, inaalam daw nila baka hindi naman ako interesado doon sa kaso. Ba't ako hindi magiging interesado, kako? Ako nakapirme. Hindi kasi meron dating kaso rito, ganyan din. Nag-file din, laban din dyan. Kako anonymous yun ako hindi Nakapirma ako Di ba? Kundi mga gago. Tapos wala na. Pagkatapos nun, sa akin ang mga records niyan. Mga kaibigan. Lumabas ito. Halos lahat ng dyaryo. Panahon ni Panot, mga kaibigan, na wala nangyari. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, huwag tayo maging bulag sa katotohanan. Huwag tayong masyadong naniniwala. At kung naniniwala ka man sa gusto mong paniwalaan, huwag mong ikompormiso ang rule of law. Pag ikinompormiso mo yan, para mong ikinokompromise sa paniwala mo, pati ang iyong bansa at ang lahat ng mamamayan. Kasi inaakala mo matino, di ba? Matino. O ba't wala nangyari doon kung matino? Mga kaibigan. At inimpluwensyahan pa. Alam ko nag-impluwensya yung si Coloma, mga kaibigan. Sino yung Coloma? Di ba yan din yung nabulgar nitong mayabang na si Locsin, tapos tumahimik din si Locsin? Saan? Doon sa printing ng passport, di ba? Mga kaibigan. At saka yung kung ano-anong requirements ang hinihingi, yun si Coloma ang utak nun. Mga kaibigan. At kumontrata sa printing ng passport. Pero ano nangyari? Meron ba dito sa kasalukuyang administrasyon? Kinasuhan ba nila? Di ba tumahimik din si Locsin? Mga kaibigan? Kaya huwag kayong masyadong maglagak ng inyong paghanga, pagtitiwala. Magiging katulad din kayo nitong mga gunggong. Nitong mga Dutertanings ni Digong nyo. Pag ang paniwala ninyo lagi, ikinukompormiso mo na. Katulad ng paniwala nila ngayon. Hindi pwede magkamali. Daig pa ang santo. Daig pa mga apostol Di ba yung mga apostol ni Kristo? Mga iba nga doon makasalanan di ba? Ito ayaw tanggapin mga kaibigan, na lahat mali ginagawa nito, ayaw patanggapin. Ganun din tayo mauuwi. Bakit? Namimili kayo Nangungursunada lang kayo. Kung sino yung pabor sa kursunada ninyo, doon ka lang maniniwala. Walang mangyayari sa atin. Ako, bakit ko sinasabing ipinaglalaban ng rule of law? Para ang masunod, kung ano yun nasa batas. Halimbawa, may sakit na talaga itong si Presidente Duterte. Sino dapat pumalit sa kanya? Alam nga naman si Bongbong ang ipalit natin. Wala naman siya sa batas. Hindi man siya nanalo. Sino dapat ipalit? Di si Vice President Leni Robredo. Di ba? Kasi yun ang rule of law.
Mga kaibigan, hindi dahil sa siya ang gusto ko, hindi. Para hindi tayo magkamali, doon tayong lahat sa rule of law. Kung ano yung sinasabi, yung wasto, doon tayo lahat. Hindi yung, dahil gusto mo to. Oh, mga kaibigan, para sa iyo, hindi na ito nagkamali. Ang totoo, ako nakadiscovery. Di ba? Ako nagtaya eh. Oh, mga kaibigan, alam ba ninyo ginawa sa akin ng hayop na yan? Yung mga pinailan ko ng kaso sa ombudsman, gumawa ng fabricated na kaso sa Quezon City. 5 libel case. Oh, nag-hearing kami. Wala naman sumisipot. Palsipikado eh. Abogado. Pangalan ng abogado, magpantay. Nakaluwa ang mata eh. Matangkad eh. Maitim. Laki ng katawan. Oh. Sabi nung piskal nakailang hearing kami. Hindi pa ba kayo nagkakasundo? Sabi ko, bakit to? Hindi, ibig sabihin, hindi ba kayo nagkausap? Para matapos na to. Sabi ko doon sa piskal, hindi ituloy niya na lang. Pagkatapos nun, ilang buwan, tumanggap ako ng kopya, dismissal. Bakit? Walang basihan eh. Pinalilitaw niya, wala akong kasong ipinail. Mga kaibigan. At ginagamit niya yung column na banat ko sa kanila, yung pagkakabulgar ko sa kanila. Di ilabas mo. Tuloy mo. May dokumento ko eh. Di ba? Dokumentado ito eh. Sa loob-loob ko, gago ba kayo? Baka masampal ko pa kayo ng dokumento. Kaya sabi ko doon sa piskal, sa harap ng piskal, yung piskal lang nagsasabi siguro, alam ng piskal, di ba? Wala ito eh. How show itong complaint na to eh. Tsaka forum shopping, hindi pala 5 libel case yun. Yun? 4 na pare-pareho. Isipin mo, iba-ibang piskal bumagsak. Anong katarantaduhan yun? Mga kaibigan. Paper-issuing ka lang, nag-file dito sa piskal dito, siguro nagbayad, di ba? Pare-pareho yung complaint. Dito sa isang piskal, ganun din ang complaint. Kaya, kinonsolidate sa isang piskal. Mga kaibigan, pagkatapos nun, nung nag-hearing kami, sabi nung piskal, hindi pa ba kayo nagkausap para matapos na ito? Sabi ko, hindi ituloy niya na lang. Yan, kaharap ko. Tuloy niya na lang. Di na-dismiss. Kala niya, matatakot ka nung ganun eh. Ano palagay mo sa amin? No read, no write. Gago. Mga kaibigan, yung pinagtaka ko, wala na nangyari. Naglagayan yun. Sipin mo, yung Channel 13 property na yun. Kaya ako, alam ko na kaagad eh. Itong ombudsman, alam ko na kaagad eh. Naku, matunog tayo sa ganyan eh. Mga kaibigan eh. Yung isipin mo, yung Channel 13, billion ang halaga noon, property na yon. Andyan dati yung Channel 9. Yan yung Broadcast City. Ang property na yon nakapangalan sa Channel 13. Unang-una sequester dyan eh. Mga kaibigan eh. Sequestered ng gobyerno yan. Itinuturing na government property yan. Pagkatapos yung joint venture agreement sa pagitan ng Channel 13 at nung R2 Builders ni Regis Romero, mga kaibigan, napirmahan sa panahon na sakop na ito ng tinatawag na election ban.
Pangatlo, mga kaibigan, undervalued yung presyo ng property. Natatayuan ng kondominium. Mga kaibigan. Yan hanggang ngayon, kababalaghan yan. Kaso yan. Anomalous yung transaction na yun. Anomalous deal yun, yung joint venture agreement na nilagdaan sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Election ba na mga kaibigan Di ba? Pagka sinabi mong election period, covered na ng election ban, wala nang anumang pwedeng pirmahan Midnight deal ang tawag sa ganun. Bakit yun hindi naipursu sa panahon ni Pinoy? Gayong, ipinakulong nila si Gloria Macapal Arroyo, di ba? Bakit hindi naipursu yung kaso na yun? Yung kaso na yun, kumpara mo sa ginamit na kaso ng administrasyon ni Pinoy labang kay GMA, mas malaki yun. At yun, documented yun. Mga kaibigan, di ba sa PCSO, kinasuhan si Gloria, mababaw na kaso, kung tutuusin mo, papasok si Gloria doon. Ayun, kaya pinatay siguro yung kaso na yun. Dahil, sabit si Gloria ron. Yun ay pinagtibay ng Office of the President. Yung joint venture agreement na yun. Kaya, tayo nandito, hindi para kumampi. O bumanat lang sa kung sino. Hindi ganon ang papel ng nasa media at naming mga komentarista. Yung iba, ginagawa nilang papel na panggagancho yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo mas marami ngayon ang binabayaran ng opinyon. Mga kaibigan, para mag-opinyon. Pero wala naman silang ginagawa. Hindi katulad natin. Pag nakahawak tayo ng dokumento, bukod sa babanatang kita, kakasuhan kita. Pag nakahawak ako ng dokumento, maraming beses na yang napatunayan ko, mga kaibigan. Sila, bunganga, tapos titigil. Kasi ang isa sa ang isa sa pakay ng hahain ng libel case laban sa mga nasa media, ang isa dyan, ipahiya ka. Kasi, pag kinasuhan ka ng libel, ang magiging perception agad ng tao, sinisiraan mo sila. Yan. Yun ang gusto nilang ipakita. Sinisiraan ako niyan, kaya dinidimanda ko ng libel. Yun ang malaking pagkakaiba dahil sabi ko nga sa inyo, wag mo akong pahawakin ng dokumento. Dahil ako, kung mayroong pagbabasihan para idemanda ka, ididemanda ko kayo. Di ba? Para saan pa yung ombudsman na yan? Bali wala na. Kaya yung panawagan ng ombudsman na sila tulungan ng publiko, wag na kayong papasok doon. Ako na magsasabi sa inyo. Experience ko na to. Gagamitin kayo para sila magkapera. Siyempre, bago makarating sa taas yan, sa baba ka muna dadaan Yan ang unang hahawak ng mga dokumento mo, yung mga nasa baba. Huntingin ka na yan para makipag-areglo ka. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito ang sabi nung isang dating senador tungkol doon sa sinasabi ng ombudsman na inililimit na nila sa tatlong pamamaraan ang paglalabas ng kopya ng SALN. Na ito po, paglabag ito sa saligang batas. Mga kaibigan, ito ang sabi nung isang senador na sumulat nitong Republic Act 6713. O ito yung madalas kong binabanggit sa inyo, di ba? Kasi pagka nadimanda ka ng GRAP, may isa ka pang kaso, automatic, na ikakaso sa iyo. Automatic yun. Violation of Republic Act 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon sa sumulat nitong batas na to, maliwanag na yan paglabag sa batas. Itong memorandum ng ombudsman. The exact words, sabi ho dito nung dating senador, of Section 8 of RA 6713 is that this declaration of SALNs, the public have the right to know about it. Mga kaibigan, at ito ay alinsunod pa rin sa implementing rules and regulations, yung IRR kung tawagin, yun yung mechanics ng batas. Diba? Ginagamit din daw itong salitang ito na ang tao ay may karapatang makaalam. Magkaroon ng access diyan po sa SALN ng mga public officials. Paano mong malilinis yan Kasi yung SALN ang pinakamatibay na magiging ebidensya mo. Halimbawa, meron ka na diskubre, property. May sasakyan, halimbawa, ang isang public official. Mukhang mababa lang ang kanyang sweldo at posisyon sa gobyerno na hindi niya maa-afford o wala siyang kakayahan na makabili ng isang, halimbawa, luxury vehicle. Mamahalin na sasakyan. So, kung ikaw, media man ka, ang immediate na gagawin mo, kumuha ka ng SALN, di ba? Titignan mo kung itong sasakyang ito ay kasama sa kanyang idinideklara o diniklara sa kanyang SALN. Mga kaibigan, di ba? Bahay at lupa. Ito bang bahay at lupa na ito na nadiskubre mo, kanya? Ito kaya nakalagay doon sa SALN niya? Kasi dapat ilalagay mo yan Paano ka pa ngayong masusugpo ang pagnanakaw kung wala ka na niyan? Hindi ba? Wala nang karapatan ng tao dyan. Ang publiko. Mga kaibigan, ano pa saysay ng ombudsman? Lumayas na lang kayo kasi nagpapahirap na lang kayo sa bayan Ang ginagawa ninyo, tinutulungan na lang ninyong magnakaw ang mga magnanakaw. Pagkatapos, makikiparty kayo sa pinagnakawan. Di magnanakaw din kayo, di ba? Ganon din ang sandigan bayan
Mga kaibigan, ang gustong-gusto ng Sandigan Bayan pa, ang kaso na dadalhin sa kanila, plunder. Kasi pag plunder, malaki ninakaw. Pag malaki ninakaw, matagal maubos yan. Pag dumating sa kanila, marami ka pang naitabi, pwede mong ipanlagay sa kanila yon para ibasura nila yung kaso mo. Pero kung konti ninakaw mo, na-demanda ka o kaya hindi naman sadyang nagkaroon ng short, pwede mo namang ibalik kung maliit na halaga. Hahatulang ka niyan. Bakit? Kasi kung maliit ang ninakaw mo, dadaan ka sa ombudsman, magbabayad ka ng abogado. Doon pa lang, ubus na yung ninakaw mo, pagdating sa Sandigan Bayan, wala ka ng pera. Hatulang ka na nila. Bakit? Wala kang panlagay. Kaya wala nang silbi itong mga batas, mga kaibigan. Ang sabi ho dito nitong dating senador na may akda nitong 6713. The IRR are clear. Sabi niya, ang implementing rules and regulations o yung mechanics ng batas ay maliwanag. There can be no restrictions. Hindi mo maaaring lagyan ng restriction yan. The law is higher than an IRR. Mas mataas ang batas kaysa implementing rules and regulation. But in this case, they speak of the same thing. So I don't understand where the Office of the Ombudsman based its memorandum restricting access to salins of public officials and employees. Ayun. Memorandum lang yan. Pwede mo bang isupersede? Pwede bang ako, gagawa ng memorandum, ako halimbawa hepe ng isang tanggapan, natatapakan nitong memorandum, mababaliwala nitong memorandum ang bisa ng konstitusyon? Sige nga. Kahit hindi ako abogado, ay alam natin yan. Halimbawa, meron tayong Republic Act, di ba? Pinakamataas konstitusyon. Pagdating sa, tapos itong mga regular na batas, kung tawagin, Republic Act. Pagkatapos, meron tayong sa mga cities, municipalities, may mga ordinansa. Batas din yun eh. Pero, doon lang sa sakop nila. Ngayon, ikaw, halimbawa, city, pwede bang ang konseho ng syudad gumawa ng batas na sasalungat sa Republic Act? Hindi pwede yun. O kaya national laws. Hindi pwede yun. Yung pambansang batas, di lalong hindi pwede sa konstitusyon. Diba? Ano pa nga pagka gumawa ka ng ganyan, violation of the Constitution yan. Pwede kang tanggalin sa pwesto. Paglabag sa konstitusyon yun, gagawa ka ng batas, sisira sa konstitusyon. Di violation ng konstitusyon yun. Di dapat matanggal ka sa pwesto. Di ba? Yung memorandum ni Martires na yan, dapat grounds yan para kung pwede siyang i-impeach, dapat ma-impeach yan . Hindi ko lang alam kung kasama yung ombudsman sa ini-impeach. Yan ang mahirap. Lalo ombudsman ka. Hindi ba? Saan kayo didemanda? Public official din kayo. Alam nga naman dyan ka rin idemanda sa ombudsman din. Di wala nangyari sa kaso. Tinanong ko itong senador dating senador. Ano sa palagay mo yung memorandum ng
unconstitutional ba yung memorandum ng ombudsman? Eh sinabi niya, I believe so. Oh. Sabi niya, why restrict access when the law is very clear? Maliwanag ang batas eh. Kasi dito wala nang batas dito, mga kaibigan. Pagka ang batas binastos mo, nawawala na yung batas. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, hindi ka pwede magkaroon ng dalawang set of laws eh. Hindi ba? Katulad sa pagdidesisyon ng mga hukuman. Hindi pwedeng dalawang, lalo Korte Suprema, ginagawa ng Korte Suprema yan. Bastusan. Ha? Sa kaso ni Erap at saka ni Halusos, magkapareho sila ng kaso na hindi na sila pwedeng kumandidato, pero sa kaso ni Halusos, hindi na pinayagang makatakbo. Pero si Erap, pinayagang makatakbo. Ano tawag mo ron? Two sets of laws. Kasi ang desisyon ng Korte Suprema, nagiging batas yan eh. Batas yan na pagtutularan. Kaya kung tawagin jurisprudence, mga kaibigan, pag nagkaroon ng magkaiba, isang kaso lang yun ha. Magkaparehong kaso yun. Ano yung kaso nila? Yung pinatawan sila ng automatic sa kanilang kaso, sa hatol sa kanila, yung pong accessory penalty na ipinagbabawal na yung perpetual disqualification from holding public office, any public office. Mga kaibigan, pinagbabawal na sa kanila yon. Bakit? Kasi mayroong batas na sinasabi kapag ka ang isang akusado ay nahatulan ng 1 taon pataas, 1 taon na pagkakulong pataas, sa kasong may kinalaman sa moral turpitude, automatic disqualified ka na humawak ng anumang pwesto at tumakbo. Mga kaibigan, ibig sabihin, tanggal na sa'yo yung iyong political rights. Mga kaibigan, civil and political rights. Bakit si Halusos hindi pinayagan? Alam ba ninyo yung kaso nila Erap noon sa Supreme Court? Yun may kinalaman sa pagtakbo ni Erap, di ba, sa Maynila, pinail yun. Si Halusos naman, tatakbo rin siya dun sa Zamboanga, hindi siya pinayagan ng Korte Suprema. Pagdating sa Korte Suprema, kinatigan ng Korte Suprema ang COMELEC. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero pareho ng kaso sila. Magkaiba lang ang nature. Kasi rape yung kaso ni Halusos kay Erap, plunder. Mga kaibigan. Pero magkapareho yun. Ang kinu-question sa kanila ay yung kanilang eligibility. Di ba? Na makatakbo. Hindi na sila eligible. Pareho dapat. Bakit kay Erap pumwede? Kaya nagkaroon ng masamang desisyon. Iba ang desisyon kay Halusos, iba kay Erap. Madalit sabi, dalawa batas. Pagka bumangon ngayon ng disqualification, alin doon ang gagamitin ng Korte Suprema na desisyon? Yung desisyon kay Halusos o yung desisyon kay Erap? Pagka merong pinailan ng disqualification at yung disqualification sa COMELEC,
inapil sa Korte Suprema, alin doon? Yun ang tanong ngayon. Alin doon sa dalawa ang gagamiting desisyon ng Korte Suprema? Jurisprudence yun mga kaibigan Di ba malaking katarantaduhan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito, why restrict access when the law is very clear? Sabi di ba? Nung abogado ito Ito si dating Senador Joey Lina. Kasi siya may akda nung 6713, mga kaibigan Republic Act 6713. Sabi niya, any memo, anumang memo, memorandum, or even executive order of the office of the President cannot take precedence over the laws which is passed by Congress. Mga kaibigan, ang nilabag ditong konstitusyon, yung constitutional right ng publiko. Mga kaibigan, yun ang nilalabag dito. At yung batas, sabi nga, kahit pa memorandum or executive order ng presidente mismo, hindi niya pwedeng tapakan o baliwalain yung batas na ipinasa ng Congress dahil yun ang mas mataas na batas kesa dun sa memo-memo, circular-circular, mga kaibigan. At idinagdag pa nitong dating senador na si Lina na ang mga miyembro ng media at tax-paying citizens, ibig sabihin, ang publiko, who suspect na naghihinala that the wealth of public official is not commensurate to his salary, na ang kayamanan ng isang public official ay hindi po tumutugma sa kanyang sweldo or even from his private business. Mga kaibigan, should have access to their salin. Kahit na yung mga public official na hindi tumutugma yung kanilang kayamanan sa kanilang sinusweldo, kahit pa ito ay mula sa pribadong negosyo, ang media at ang publiko ay kailangang magkaroon ng access sa kanilang salin. Nakita na ninyo? Kasi nga sa salin, halimbawa, may property ka, ilalagay mo ron ang amount. Diba? Pagka kinwestiyon ka, paliliwanag mo, saan galing ito? Hindi, meron ako negosyo Ano negosyo yan? Ganyan. Yan bang negosyo mo? Legal ba yan? Baka para kasi Ahan Chen. Daming illegal na negosyo. Sabi pa ni Lina rito, mga kaibigan, the higher interest must prevail. And that's the interest of the public. Ang dapat manaig ay yung interest ng publiko. Yun ang pinakamataas na interest. That is primordial. The constitutionality guaranteed right of people to have access to public information. Yun ang nilalabag nila. Yung
constitutional guarantee na right of people to have access to public information. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Masama po nito mga kaibigan, natsyempo o ichinempo. Yung paglalabas ng ombudsman ng memo, ilang oras pagkatapos na ulanin ng tanong si Harry Roque mula sa mga reporter, dahil sa pagkakaantala ng pagpapalabas ng salin ni Digongyo sa publiko during a virtual briefing. Di mailabas 2 taon na. 2018 at 2019 salin. Hindi pa ho na ilalabas sa publiko. At ang sabi raw sa batas daw, yung daw salin, hindi kinakailangang i-release dahil ang sabi, ang obligasyon lang daw ng mga nasa gobyerno mag-file. Ala na, ito nakaw, gagawin na nilang zona libre ito. Ito mo, pinag-iisipan na yung PhilHealth mai-privatize. Asan ang pera? Ibalik niyo muna yung pera. Di ba? Basta ganun lang. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa kasaysayan po, mga kaibigan, sa kasaysayan, ang hindi paglalabas ng salin ni Presidente Duterte, yan ay kauna-unahan sa Pilipinas, sa kasaysayan. Sa loob ng 30 taon, nakalipas na 30 taon. Ngayon lang ito, nagkaroon ng presidente na hindi po naglabas ng kanyang salin para sa 2 taon. 2018 and 2019, hindi nagsapubliko ng kanyang salin. Ano tawag nyo dyan? Kaya pala, I hate corruption. Galit ako sa corruption. Kahit daw simoy lang simoy lang. Whiff. Mga kaibigan Basta nasangkot sa corruption, simoy lang. Mga kaibigan. Tanggal ka sa pwesto o whatsoever. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay.
punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y